Batay sa aming nakalap na datos sa CWR, meron ng mahigit na 20,000 cases ng karahasan sa kababaihan at mga bata. At pinakamatingkad dito ay ang domestic violence at saka panggagahasa o rape. Sa bawat isang oras at 42 minutes may isang bata o babae na nagagahasa, at sa bawat 34 minutes at 48 seconds may isang bata at babae na nabububog or nasasaktan. Children's Rehabilitation Center, mula po sa Gabriela Women's Party List, sa Samahan ng Maralitang Kababaihang Nagkakaisa, Usama Ka Na, mula po sa Pinagkaisang Lakas ng Mahihirap sa Bagong Silangan, at mula rin po sa Karaming Compound sa Muntinlupa, napawa pong mga komunidad na tinatamaan po ngayon ng plano at nangyayari na pong demolisyon sa mga maralitang komunidad. Di po sa amin ngayon may nakaampag din po kaming demolisyon. Kung hindi pa nag-declared si Noy na i-demolish kami, bakit ngayon lang nila sinabi sa amin 2 years na? Kasi wala na daw kami magagawa kasi yun na daw ang ano ni Pinoy na i-demolish kami doon. Di sabi namin, kung hindi magkatugma yung geoscientist yun sa kaya scientist namin, sige rin yung pinipagdito sa Bagong Silangan. Di, sa last na lang, sabi ko, o sige sir, para wala po kayong pananagutan sa amin, gumawa po kayo ng waiver o kami ang gagawa na wala kayong pananagutan in case na mamatay man kami sa kalamidad, wala kayong pananagutan. Dahil di ba, ano naman tutulong? Wala naman tutulong gobyerno. Nung kondo na tinulong ba sa amin? Wala. Hindi kayo tinatakot. Katiyakan daw sa paninirahan. Anong katiyakan sa paninirahan? Katiyakan para mamamatay kami doon sa gutom? Magano daw mag-didemolis. Ngayon, ang ginawa namin noong July 4, nagbarigada kami yung naghaharang sa, sa kalsada. Ngayon, ang sabi namin, bigla dumating yung yung pulis na si Colonel Biga. Ang sabi namin, sir, hindi kami manggugulo, hindi kami mga nanakit. Pumunta kami rito para lang na maaksyonan o matugunan kami. Ako nag-anigo, nagdikdikan na, tinatakhatak din ako, naghatakad na, hindi ko na alam hanggang na, ako nahulog, may bukol ako dito, ito ang sugat ko, mayroon dito sa paa. Ang mga bata pa gano'n, nandang na DSWD. Nang tumakbo ako doon sa barangay na nagsalita, parang awa nyo sa mic, parang awa nyo na mga kapulisan na saan kayo, mamagitan naman kayo sa kaguluhan. Sirip-sirip, nasaan ang order, nasaan ang mga papel, galing sa kapitan, sa mayor, sa DNR, nasaan? Walang papel na binigay, basta na lang dinemolis kami. Sinasabi dito sa 2 taong ulat ng UN Secretary General, Armed Forces of the Philippines ang pangunahing tagapaglabag sa karapatan ng kababaihan at bata. Kasama dito yung binabanggit ni Obet na pang-rape, harassment sa mga minor de edad ng mga naka-uniformeng mga sundalo na nakadeploy sa kanayunan. Nakakaalarma pa rin kasi sa 3 taon ni Pinoy, 16 na mga bata ang pinasdang dahil sa pagpapatupad niya ng kanyang Oplan Bayanihan. Ngayon nga, papasok siya sa ika-4 na taon. 2 bata mula sa Agusan del Sur ang arbitraryong kinulong, inaresto at tinorture ng 26 IBPA at ng Bagani Force. Ito po yung paramilitary ginagamit din ng Philippine Army sa kanilang operasyong militar. Ano ngayon itong mga sinasabi ni Pinoy na prioridad na batas na gusto niyang isulong at ano ang epekto nito sa buhay ng kababaihan at kabataan? Kahit hindi pa ito naging batas, meron na siyang mga polisiya na pinapasunod. Halimbawa, sa larangan ng kalusugan, dahil ito ay batayang serbisyo na matagal nang hinihiling ng kababaihan bilang karapatan natin, no? Karapatan ang kalusugan at responsibilidad ng gobyerno na ibigay ang serbisyo nito. Halimbawa,
no birthing. Ito ay yung polisiya na bawal na mga anak sa bahay dahil kailangan sa ospital. Ito ay pagbabago sa tradisyonal natin ginagawa na mas mabuti sa bahay. Kasi gagastos ka pa pagbiyahe at saka ang mas masaklap, nandyan na yung kanyang public-private partnership, yung sa pribado ng serbisyo ng ospital. Pupuntahin mo ang mahirap na nanay sa isang ospital kung saan mas maraming hinihingi ngayon na bayarin. Doon naman sa nabanggit kanina na conditional cash transfer, hindi yan nakakatulong sa kababaihan, lalo yan nakakadigin sa kanila sa kahirapan dahil ang isang kondisyon ay dapat walang trabaho. Hindi ba't mas mainam may trabaho dahil mas sustenido yun, mas malaki ang halagang matatanggap ng pamilya kung trabaho. At ang karanasan sa ibang bansa, palpak ang conditional cash transfer, hindi ito totoong nakakatulong sa ating mga mamamayan. Sa edukasyon, karapatan din ang edukasyon. Dapat ang mga nanay ay nakapagdala sa kanilang mga anak, makapagpaaral sa mga anak. Pero, dahil dito sa K-12 na isang batas na, dadagdagan ang taon ng pag-aaral, kahit nga nung wala pang K-12, hirap na nga ang mga pamilya na magpaaral ng mga anak, mas lalo ngayon, dahil 2 taon ang dinagdag. At alam natin sa ating kultura, kapag ang pamilya ay hindi na makapagpaaral ng anak, ang unang pahihintuin ay ang batang babae. Ang kanilang oplan, yung oplan bayanihan, mula yan sa oplan noon, wala namang pagbabago mula sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Ang mga nanay din, ang nahihirapan, ang kabataan na inaakusahan, sinabi na nga, ang ating representante mula doon sa institusyon ng kabataan. Maraming mga bata hindi na makapag-aral dahil ang eskwela ay ginamit na ng barak ng militar. Takot ang mga bata. Itong sinasabi ni Aquino na basis access, bagong pinag-iisipan ng panukalang batas, pagbabago doon sa existing na VFA, tinututulan na nga natin yung Visiting Forces Agreement. Ngayon, kahit hindi pa nila ipalagay, i-install ang military bases, ay bibigyan ng access dito sa ating bansa. Ganun din yun. Dahil papupuntahin mo na itong mga submarino, mga eroplano na may dalang nuclear weapons, yan ay laban sa ating batayang, sa ating saligang batas. Access. Hindi ba bagay sa ating karanasan, pag nandyan ang mga military bases, ang kababaihan na naman ang mabibiktima sa iba't ibang karanasan, marirape, maaabuso, kung anong-anong harassment ang gagawin ng mga sundalo. At ang isa pang mabigat, itong kanyang pinag-iisipang Chacha. Kahit ba sinasabi ni Pinoy, hindi ako sumasang-ayon sa Chacha, bakit ang kanyang mga alipore sa Kongreso ay matindi sa pagsusulong ng pagbabago ng ating saligang batas? Ito po, kunwari si Pinoy na ayaw niya. At sa SONA, hindi niya yan binanggit. Hindi niya binanggit na siya ay tutoy. Ibig sabihin, siya ay sumasang-ayon at siya ay nananahimik lang. Ano nga ba ang mangyayari kung babaguhin ang ating saligang batas? Yan ang pag-aari ngayon ng mga multinational sa ating mga natural resources, sa mga negosyo. Kung hirap na nga tayo sa sekuridad ng pabahay, papasok na ang malalaking kumpanya. Sa ngayon na, 60-40 ang hatian. Ano kung 100% hahayaan mo na ang mga dayuhan? Hindi lang demolition, eviction, kung ano-ano na. Ang maiisipang kampanya na paalisin ang mga nakatira dito sa urban centers, itataboy sa malayong lugar. Karahasan sa kababaihan. Wakasan! Wakasan! Karahasan sa kababaihan. Wakasan!